beloved Boss Mike Cervera. Dumating si Senator Amy. Kung papansinin ninyo, natatawa nga ako eh. Every time tinitingnan ko yung pasensya na ho, dun sa commercial na itim. Tila ginamit yung hearing para lang talaga makakuha ng suporta etong si Amy VP Sara Duterte. Grabe ka naman kayo kay Manang Amy. Ipinagkanulo na nga niya ang kanyang sariling kapatid para lang mapagbigyan at mapasaya kayo. Eto pa ang igaganti nyo. Diba, Melly? Eto na. Alam mo, isa ako sa mga pumuri doon sa hearing na yun. Talaga ba? Pinuri mo siya? Anong puri ginawa mo? Anong puri? Ang puri mo ba ang tulis-tulis talaga ng baba mo, Manang Amy? Ganun ba? Marami sa inyo iba bumatikos na wala namang kwenta yung hearing na yan. Ako po, sinuportahan ko yung hearing na yun. Talaga? Sabi ko nga, may nagagawang maganda ito, dapat natin suportahan. Oy, paano naman naging maganda yun? Puro lang nga katangahan yung pinakita nun. Biruin ninyo mga kababayan, ano na nangyari sa hearing na yon? Wala naman nangyari Di ba? Tuloy. Pero na-frustrate ako. Bakit? Yung ginamit yung hearing, Ayan na! Eto na, babanat na sila mga kababayan. Babanatan na si Manang Amy. para lang pala makakuha ng suporta. Kanino? Naku, yung pala yun, Manang Amy. Ang tingin na sa Leo, mangga. Kaya pala sabi ni Sara, mangga. Mangga gamit ka raw talaga. Di ba? Tuloy. And it is recent. Yesterday. Ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon. Correct. Yan sa itim na ads nila mga kababayan, doon sa itim na campaign ads nila, abay mas na-describe pa, sabi ni Attorney Claire Castro, yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Kita nyo mga kababayan, wala talagang patutunguhan itong mga basher ni Pangulong Bongbong. Lahat barado mga kababayan pagdating kay Attorney Claire Castro. Lahat basa. Opo, barado lahat. Eto na. Doon sa nasabing campaign ads. Hoy, mangga. Yan na. Boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Naku. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Grabe, kailan daw magbubunga ang mangga ng isang santol? Sa bagay, yung mukha ni Roque, daig pa ang santol na bangkok. Ano po? Alam niyo po ba yung santol na bangkok, mga kababayan? Yung malaki, oo. Yung malapad, sing laki ng mukha ni Sara. At sing laki ng ilong ni Roque. Eto na. Balat kayo pala. Naku! Buhay sa mundo. Naku! Muli lang mo. Alam mo, ang problema sa babaeng yan, namangka siya sa dalawang ilog. Naku! Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. Ay, naku Manang Amy, paano na ito? Binabanatan ka na ng kampo ng pinagtatanggol mo. At ngayon, antayin natin kung ipagtatanggol ka naman ng kaibigan mong si Sara. At kung pagsasabihan naman ni Digunyo ang mga kaalyado niya. Sabi ni Fernando Apuang, live ba ito, Boss Mike? Ay, syempre po, live na live tayo. Tuloy. Pagkatapos, nung nakita niya nakakita na naman siya ng oportunidad na pa pwedeng maanin siya ng mga Duterte, eto na naman siya.
Nako! Ayan na mga kababayan, para bang iniisplika nila na talagang itong si Manang Aimee ay manggagamit na tao sa politika at si Manang Aimee walang sarili na alam mo yung salitang Manang Aimee, wala kang dignidad, wala kang prinsipyo, at wala kang kahit na anong ipagmamalaki sa sarili mo maliban sa baba mo. Tungkol dito sa bagong political ads Na? ni Aimee Marcos na itinaas ni Inday Sara ang kanyang kamay. Dahil sabi, Okay. itim, itama ang mga mali. Okay. Nabanggit ko na yung sinabi ko, yung point ko patungkol dyan. Ano? Kay Inday Sara, sabi ko nga kung ano yung strategy niya yon. Pero ako, never again. Never again sa Marcos na si Aimee. So ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo, paano na si Manang Aimee nyo? Ano po? Paano na ho? Eh kung ayaw na ho ng mga loyalista, at eto binabanatan pa ng kinampihan niyang grupo dito po sa kampo ni Duterte, mga kababayan, paano na? Labo-labo na sila. Eh, alam niyo naman ang mga loyalista kapag sinabing ayaw na, mga kababayan. Oo, ayaw na ho. Abay, sabi ko nga sa inyo, mula sa Bulacan, papunta ho ng dulong-dulo sa Batanes, mga kababayan, hindi na ho iboboto ng mayorya itong si Aimee Marcos, mga kababayan, So ngayon, ano pang aasahan ni Aimee? Mananalo pa kaya, mga kababayan? Abay, tingin ko'y malabong malabo. Malabo pa sa tinta ng pusit ni Sara yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!